Kinuwestiyon sa pagdinig sa Kamara kanina ang pag-alma ng National Police Commission sa ginawang balasahan ni dating PNP Chief Nicolas Torre sa hanay ng pulisya. Pero pinanindigan ng NAPOLCOM na kapangyarihan talaga nilang bawiin ang nangyaring balasahan. Para sa detalye, live mula sa Batasang Pambansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Carrie, ano ba ang mga napag-usapan dyan? Ruth, naninigan na si NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisan na may kapangyarihan sila na bawiin ang utos na reassignment ng nasibak na PNP Chief na si General Nicolas Torre. Ito ay matapos questionin ng mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang NAPOLCOM dahil hindi raw niya maintindihan ang pagtanggal sa pwesto kay Torre. Unang iginiit ni De Lima na sa ilalim kasi ng Republic Act 8551, ang mapapalitan o mababawi lang ay ang disciplinary actions ng hepe gaya ng demotion o dismissal ng mga pulis. Pero sabi ni Calinisan, batas din mismo ang nagdidikta na pwedeng baliktarin ng NAPOLCOM ang desisyon ng mga mas mababa sa kanila. Nakasaad din daw yan sa PNP law. Dagdag ni Calinisan, ginamit lang nila ang kakayahan nilang makialam, lalo't nag-reshuffle si Torre kahit may mga inappoint na ang mismong Pangulo. Sa tanong naman kung yan nga rin ba ang dahilan kung bakit nasibak si Torre, hindi pa rin ito direktang nasagot sa pagdinig ng House Public Order and Safety Committee. Sinubukan din nating tanungin si Calinisan matapos ang hearing, pero ang sabi niya lang, sasagutin niya ito sa tamang panahon. Ruth, kanina rin sa pagdinig natanong ang pulisya hinggil sa pagtanggi umano nilang magbahagi ng mga dokumento kaugnay ng investigasyon ng Commission on Human Rights sa extrajudicial killings ng Duterte administration. Hindi raw otorisadong sumagot ang kinatawan ng PNP pero ayon sa NAPOLCOM, sa pag-uusap nila ng dating liderato ng pulisya, hindi malinaw kung si Torre ang tinutukoy nila riyan, magbibigay raw dapat sila ng access sa investigative body. Ruth, ibinahagi rin kanina ni Calinisan na may isinasagawa na silang targeted investigation sa EJK. Sinubukan din natin siyang hingan ng detalye dyan pero tumanggi na siyang magbigay ng komento. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo. Yan po ang Express Report ni Carrie Cator mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.